Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Good evening to all my followers, likers, sharers, followers. Don't forget to click watch out, panoorin nyo po ang video at i-share nyo sa mga marites. Shout out nga pala for my top audience viewers from Brazil. Hi, and how are you? Good day, good health, and God bless all of you. And thank you very much for all your support. And also from United States, thank you very much for all your support. And from Germany, thank you all for your support also from Philippines. So, may share ako sa inyo kung paano maging successful ang isang OFW sa loob lamang ng 5 taon sa pag-work dito sa abroad. So, dapat una sa lahat maging mabait ka, lagi mo isa puso, tsaka mag-pray, lagi kasama mo si God, mag-pray ka palagi, tsaka yun yung una mong gagawin, lakas na loob, tiwala kay God, bigay mo sa kanya lahat yung tiwala. Tapos magpakabait ka sa work mo, mahalin mo ng buong buo yung family mo. Huwag kang gumawa ng ikakasira ng pamilya mo. And about naman sa lifestyle mo, don't change your lifestyle since nag-start ka sa work until after how many years. Don't change your lifestyle. Ang ibig ko sabihin ay huwag mong bilhin ang mga gamit na hindi naman kailangan, tulad ng mamahaling relo, mamahaling mobile, mamahaling branded bags tulad ng Louis Vuitton, Chanel, Gucci, at marami pang iba. Kung gusto mo makapag-ipon agad, kung gusto mo makakaraos sa hirap, sundin mo ang mga alituntunin. Habang malakas ka pa, habang bata pa, mag-ipon, mag-invest. Lahat ng ating mga kinikita sa ating paghihirap, sa pagtrabaho, sa abroad, sa sobrang hirap. Alam mo kung bakit sobrang hirap? Ang masakit doon, ang hirap doon ay sobrang lungkot, malayo ka sa family mo. Malaki nga sinasahod mo, naibigay mo lahat. Pero ang kapalit ay ito. Sobrang sakit, sobrang lungkot. Mapapaiyak ka na lang sa tabi at mag-pray at ibigay mo sa kanya lahat. Lord, sabihin mo, ibigay mo ako lagi. Samahan mo po ako lagi, palakasin mo ako lagi, alang-alang sa family ko. Tapos, bro, tulad ng sinabi ko, don't change your lifestyle as bilang OFW. Kung gusto mong may magkaroon ng improvement agad yung family mo, yung buhay mo, at saka yung sa family mo. So, sa salary mo ay, let's say, magtabi ka lagi ng, let's say, 20% or from your salary, and then yung 80%, let's say, ipadala mo sa family mo. Yung 50%, so 30% sa'yo. So, huwag kang maging maluho about sa pagkain. Magluluto ka lagi. The more na kumakain ka ng vegetables, gulay, fish, that's more healthy. So, mas maganda yan kaysa naman karne. So, sarap ng karakter nila, guys. Tsaka, yun huwag mong baguhin yung lifestyle mo. Hindi ko naman ibig sabihin na ipagdamot mo sa sarili mong kumain na masasarap. May time tayo dyan, may oras. Hindi ko ibig sabihin ipagdamot mo sa sarili mong bumili ka ng mga gusto mong bilhin.
yung mamahalin o yung gusto mong bilhin sa buhay na hindi mo na nabili nung walang-wala ka. Kaya mong bilhin yan balang araw. Pero habang nag-start ka, habang nagbi-build ka pa, habang mag-invest ka muna na invest. At ipagkatiwala mo sa asawa mo, kung asawa mo na sa Pinas tulad sa akin. Kung alam mo yung misis mo ay napakabait, focus lang din sa family, tsaka magaling mag-invest. So, ipagkatiwala mo sa kanya lahat, tsaka pray, tapos dapat magkaroon kayo ng communication lagi. So, tiwala sa isa't isa, mahalin ng isa't isa, tiwala kay Ama, kay God, number 1. Tsaka, yun nga. Number 2 is yung kung saan-saan ka mag-travel. Karamihan ng OFW ay nag-i-enjoy sa kakabili ng mamahaling gadget, gamit, alahas, bag. Travel dito, travel doon. Hindi na namalayan na nagkakaedad na sila. Hindi na namalayan na umabot na pala sila ng 10 taon sa pag-abroad. Tapos, hindi nila napansin na kukunti pa lang pala ang naipon nila. Ang iba ay sinasabi nila, okay lang. Kasi nag-enjoy naman kami. Hindi, mali yun. It's a big no, big wrong. Kahit sabihin natin nanggaling ka sa mayamang family, dapat unahin mo yung sarili mo. Pagkaloob mo kay Papa God, lahat. At tumingin ka ng guide sa kanya, basbas. Investment first. Number 1, investment sa Pilipinas. Just invest land. Invest ka ng lupa sa magandang village. Kung may kilala ka na nag-work sa real estate, kukunin mo yung yung pre-selling pa lang, kasi yung pre-selling is mababa pa lang yung presyo doon. Bilhin mo sa mga magagandang lugar, yun yung pipiliin mo. Kasi habang tumatagal ka sa abroad, yung land na yun, tumataas yung value. Huwag kang mag-business ng kung ano-ano dyan, kasi may lugi lang yan. Hindi ko sinasabing lahat, pero unsuccessful yung ganun talaga karamihan. So, bilang OFW, magiging wise, mapag-ipon, always think your future forward. Yung sa family mo, dapat advance ka lagi mag-isip. So, priority mo yung investment. Lahat dapat may yung plano lahat bilang nag-work ka dito sa abroad. Tapos about naman sa alam mo yung, hindi ko naman binabash yung ibang OFW na ini-enjoy nila yung sarili ng gustong bilhin nila, yung gusto nila mag-travel kung saan. Just enjoy your life as long as you can manage pagdating ng panahon na kailangan mo. Pag tumanda na tayo, at least hindi ka maghihirap, kasi karamihan ng OFW yung iba nung nagkakaedad na tsaka nag-for good na sa Pinas, doon na sila tinalikuran din ng mga taong tinutulungan nila. Kasi nga ang taong tinutulungan nyo dati ay hindi din naman mayaman yun, hindi yun yung mayaman, umaasa lang din sa inyo dati. So alam mo yung sapat lang din, tama lang yung tinutulong nyo. So nakaraos sila, nakapagtapos pag-aral. Huwag nyong hinging kapalit balang araw na isumbat nyo sa kanila na wala kayong naipon dahil sa kanila. Kusang loob yun, tsaka bilang Pilipino, kasi nasa dugo natin na matulungin tayo sa family, sa kapatid, pinaparal natin. So habang pinaparal natin sila, dapat tayo sarili natin, nag-iipon din tayo para sarili natin, just for in case pag tumanda tayo tsaka nag-for good tayo, meron tayong sariling impok o ipon o investment para sa mga single na umuwi na walang asawa, walang anak, sa mga family. So at least aside from investment sa family natin, meron tayong sarili natin din. Kaya as OFW, dapat maging matalino. Number 1, ipagkatiwala kay Ama. Hi Bel. Tapos mahalin ang sarili, love yourself, take care yourself,
love, love. Tsaka, yun lang. Siguro, mahaba pa ang oras natin. Marami pa tayong oras na marami pa ako i-share sa inyo. Ngayon kasi papasok na ako. Anong oras na ako? 6:20. So, papasok pa ako sa loob. So, guys, yun lang. Marami pa tayong pag-usapan na sa sunod na pagbabalik ko. So, may kasabihan nga, I shall return every day, any hours, anywhere. So, don't forget to like, pakipalo, paluin nyo ako lagi. Share and subscribe. Maraming salamat. And, mabuhay kayong lahat. Magpakabait. At maging masunurin sa ating mga asawa. At maging totoong tao sa harap ng ating kapwa. So, bye-bye guys. Ingat lagi and God bless. Magandang gabi ulit sa lahat. Mag-iingat lahat. And lagi niyong tandaan, Jesus loves you. Bye-bye. Good night. Mwah.